Samantala mga kapuso, bumaba pa ang tubig sa 6 na dam dito sa Luzon. Sa pinakahuling datos ng Pag-asa, bumaba po ang water level sa Angat, Ipo, Lamesa, San Roque, Pantabangan, pati na rin po sa Caliraya Reservoir. Tumaas naman ang tubig sa Ambuklao, Binga at Magat Reservoir. Sa ngayon mga kapuso, wala pong namamataang sama ng panahon na nagbabadyang magpaulan dito sa Luzon. Local thunderstorms pa rin po ang ngayong tag-init ang posibleng magpataas sa tubig sa mga dam. Paalala po mga kapuso, stay safe and stay updated. Kaugnay niya mga kapuso ay makaprem natin live si Ms. Glyza Esculiar, wellness specialist mula sa Pag-asa. Ms. Glyza, good morning po. Good morning din sa iyo, Anjo. Inaasahan pa po ba na maraming lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng danger level na heat index sa mga susunod na araw? Yes po. Specifically ngayong araw, ang pinakamataas na heat index na papalo sa danger level ay San Ildefonso, Bulacan, nasa 45 degrees Celsius po. At 39 other provinces pa po ang inaasahang papalo ng danger level po today. At inaasahan pa rin po natin na tuloy-tuloy ang ganyang forecast sa susunod pang 5 araw. Dahil sa ngayon, di pa naman po tayo nagdi-declare ng pagsisimula po ng tag-ulan. Ano po kaya yung mga pinakamataas na naitala nating heat index ngayong dry season dito po sa Metro Manila, Ms. Glyza? Sa Metro Manila po ay nakapagtala po tayo ng 44 degrees Celsius noong May 15 at 16. So far po, isa po ito sa pinakamataas na heat index na naitala po sa Metro Manila. Sa dalas po ngayon ng ulan o thunderstorm, no, nasa transition period na po ba tayo ng tag-ulan? Actually, Anjo, yung March until May ay ang tinatawag po nating transition period from the Northeast Monsoon season at dito po sa Habagat season. However, yung ngayong nangyayari po ngayong yung last half po ng May o itong second half po ng May, tinatawag po natin yung precursor to yung tag-ulan o darating na tag-ulan. Dahil ito pong mga pag-uulan na thunderstorm o yung pagbubuo po ng mga thunderstorm dito po sa last part po ng May ay yung pinagkukuhanan natin ng criteria to declare po yung pagsimula po ng rainy season. So, isa po yan sa mga maaring mag-indicate na pwede nang i-declare ang pagsisimula po ng tag-ulan as well as po yung southwesterly wind flow po na yan naman po ay yung hangin na kaakibat po ng habagat. Ms. Glyza, follow-up question lang po, no? Nasa schedule po ba or on schedule o madedelay itong pag-uulan? Ang sa nakikita po natin ay on schedule. Ibig sabihin po, on a normal basis po ang indicator po ang normal po na pagsisimula ng tag-ulan ay yung last week po ng May at first half po ng June. Sa nakikita po natin ngayon ay mukha naman pong nakikita po natin yung pattern na by that time frame po ay magsisimula po ang rainy season po sa bansa. Ms. Glyza, may sama ba ng panahon na posibleng mamuo sa mga susunod na araw? Meron po tayong nakikita dito, Anjo, sa TC threat potential nga, gaya ng pinapakita po ng Climatological Division. By the end of the week ay may nakikita tayong low pressure area na maaaring mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero as early as by weekends, meron tayong mga sirkulasyong nakikita dito po sa silangang bahagi ng bansa na maaaring magdulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito po sa Eastern Visayas at Mindanao. Likely ito po ay related sa Intertropical Convergence Zone. Ito po, no, kamusta naman po yung monitoring natin sa El Nino? Kasi maraming na pong lumalabas na mga post na magiging malupit daw po ito. Tama ka dyan, Anjo. Yung El Nino ay sinasabi ng Climatological Division natin na 79% yung chance na mabuo by June, July at August. At by saying this, itong June, July, August ay halos paparating na po, halos ito na yung time ng habagat. So, opposite po ang magiging effect niya. Pag nagsimula ang El Nino during this time, ay opposite yung magiging effect niya dito sa western section ng ating bansa. Sa panahon ng habagat, yung areas na affected po ng habagat, lalo na yung climate type 1, ay maaari po magkapagtala ng way above normal po na rainfall during the habagat season. Ibig sabihin po, opposite yung normal na perception natin ng effect po ng El Nino ay baliktad po ang magiging effect niya dito sa mga lugar na affected ng habagat
by July, August, tsaka September. Pero yung ilang areas po ng ating bansa, mananatili po yung effect ng yung normal effect ng El Nino na mas mababa kaysa normal yung magiging tag-ulan. Mas mag-worsen pa po yung impact po nitong El Nino by the first quarter of the year kung ito nga po ay madeklarang magsimula yung El Nino by June, July, August. Maraming salamat at magandang umaga po, Glyza Escolar, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat po kayo.